Okay, so let's start our discussion regarding endocrine disorder. But before we proceed to the different disorder under your endocrine gland, kailangan muna nating alamin yung anatomical structure ng ating endocrine system. Okay? Pag sinabi nating endocrine system, it plays a vital role in transportation of chemical. So ngayon, si endocrine system, siya yung responsible sa transportation ng chemicals doon sa cell natin. So ano ba yung chemical na tinatransport niya? Yun yung mga hormone natin. Aside from that, hindi lang din yan yung role ng ating endocrine system. Your endocrine system also responsible for the growth and development, as well as metabolism, fluid and electrolyte balance, and your acid-base balance, and as well as your adaptation and reproduction. So yan lang yung mga iilan sa mga function ng ating endocrine system. Okay, so again, we have the tinatawag na pituitary gland. Your pituitary gland is the master gland of our body. So bakit siya tinawag na master gland? Kasi it plays an important role in the regulation of endocrine hormone. And then, its a primary function is to secrete hormone into the bloodstream, which in turn affects endocrine glands such as your thyroid gland, your adrenal gland, your parathyroid gland, and different glands such as your ovaries, your pancreas. So yan yung mga nire-regulate ng ating pituitary gland. Again, your pituitary gland is the master gland of our body. Bakit? Siya ang nagre-regulate sa mga pag-release ng mga hormones ng ating different glands in the body. So si pituitary gland, meron siyang dalawang part. Ano yung dalawang part ng ating pituitary gland? Meron tayong tinatawag na posterior pituitary gland and your anterior pituitary gland. Your posterior and your anterior pituitary gland, yan yung dalawang part ng ating endocrine or ng ating pituitary gland. So si anterior and si posterior, magkaiba sila ng hormone na pinoproduce. Again, pag sinabi nating anterior, nasa harapan. Okay? Nasa harapan si anterior. Pag posterior, nasa likod. So, anterior versus posterior, si anterior nasa harapan kaya siya ay makapal ang muka, okay? Si anterior pituitary gland nasa harapan siya kaya makapal ang kanyang muka. How about your posterior pituitary gland? Your posterior pituitary gland nasa likod kaya mahihiyain. So bakit ko kaya hinantulad si anterior and posterior pituitary gland sa mahihiyain at saka makapal ang muka? Kasi nga, for example, sa handaan, kapag makapal ang mukha mo, marami ka bang makakain na pagkain? Diba? Madami tayong makakain na pagkain kapag makapal ang mukha natin. Parang si anterior pituitary gland. Yung anterior pituitary gland nasa harapan lagi kaya makapal ang mukha niya, kaya madami siyang na-produce na hormone. How about your posterior pituitary gland? Laging nasa likod, kaya siya ay mahiyain. So kung mahiyain si posterior pituitary gland, konti lang ang na-produce niya na hormone. Okay, so again, mag-focus tayo kay posterior pituitary gland. Si posterior pituitary gland, mahiyain, pero siya ay OA, di ba? OA si ating posterior pituitary gland. So bakit kaya naging OA si posterior pituitary gland natin? Si posterior pituitary gland natin. Bakit siya naging OA? Kasi nga, 'di ba? Makapal ang kanyang mukha pero siya ay OA, 'di ba? OA. Okay, siya ay OA, di ba? So bakit kaya OA ang ating posterior pituitary gland? Again, mahiyain si posterior pituitary gland pero siya ay OA. So OA siya, bakit? Kasi dalawa lang ang naproproduce niya na hormone. Ano yung dalawang hormone na naproproduce niya? Meron tayong tinatawag na oxytocin
and your anti-diuretic hormone. Again, your oxytocin and your anti-diuretic hormone. Si oxytocin, may dalawang gland or may dalawang organ yan na i-stimulate. May dalawa siyang organ na i-stimulate. Ano yung dalawang organ na yun? Meron tayong tinatawag na breast and your uterus. Okay. So, bakit kaya i-stimulate ni oxytocin si breast? Bakit? Dahil ang oxytocin is for milk let down. How about your uterus? Anong gagawin ni oxytocin dun? Stimulate niya for contraction. Okay. Kaya tayo nagkakaroon ng uterine contraction because of your oxytocin. Kaya merong milk letdown reflex, yung pagbaba daw ng gatas. Dahil anong ginagawa kasi ni oxytocin sa breast? Bakit anong ginagawa ni oxytocin sa breast? Ang ginagawa ni oxytocin sa breast ay nagko-contract. So, kino-contract niya para ibaba niya yung gatas. That is your oxytocin. Again, saan pupunta si oxytocin? Sa breast and your uterus. Anong gagawin niya sa breast? For milk letdown. How about in uterus? For contractility. Okay? Contractility. So again, your anti-diuretic hormone, anong ika-target niya na organ? Again, anti-diuretic hormone, anong target niya? Your kidney. Anong gagawin niya sa kidney? Conserve water. Magko-conserve ng water sino? Si ADH. So bakit? Bakit siya magko-conserve ng water? From the word itself, anti-diuretic hormone. So pag anti-diuresis, may ihi, wala. Walang ihi kapag merong anti-diuretic hormone. So ngayon, instead na i-eliminate, instead na iihi mo, i-conserve niya na lang. That is the function of your anti-diuretic hormone. Again, your posterior pituitary gland, siya ay mahiyain. Kapag mahiyain, madami or konting pinoproduce na hormone. Konti lang ang pinoproduce na hormone. Pero ano siya? Siya ay OA. Bakit OA? It produces oxytocin and your anti-diuretic hormone. Oxytocin will stimulate your breast and your uterus. Anong gagawin niya sa breast? Magko-contract para sa milk letdown reflex. How about sa uterus? For uterine contractility. Next natin, we have the anti-diuretic hormone. Anong stimulate niya na organ? We have the kidney. Para saan? Anong gagawin niya kay kidney? I-stop niya ang diuresis para conserve water. That is your posterior pituitary gland. Now, proceed naman tayo. Proceed tayo kay anterior pituitary gland. Your anterior pituitary gland, sabi natin kanina, si posterior siya ay OA. O ngayon, tanong, sinong mas OA? Babae or lalaki? Diba? Sinong mas OA? Babae or lalaki? It's babae, di ba? Babae ang masyadong OA. Kaya nga, si anterior pituitary gland, kung si oxytocin, siya ay OA, si anterior pituitary gland is siya ay babae. Kaya nga, female. Okay, female, babae. Again, pag OB, di ba? Pag OB scoring, anong ginagamit natin? Pag babae, meron tayong tinatawag na GT PAL. Okay? It's your GT PAL. So, ito yung mga binoproduce na hormone ng ating anterior pituitary gland. We have your FSH, your melanocyte stimulating hormone, your growth hormone, your thyroid hormone, your thyroid hormone, your prolactin,
your ACTH or your adenocorticotropic hormone. And lastly, we have the LH or the luteinizing hormone. Again, these are the hormone that your anterior pituitary gland produces. We have the FSH, melanocyte stimulating hormone, your growth hormone, your thyroid hormone, prolactin, and your adenocorticotropic hormone. And lastly, we have the luteinizing hormone. So, puntahan natin si FSH. Again, si FSH nyo, anong i-stimulate niya na organ? Your ovary. Okay? Your ovary. Bakit? Anong gagawin niya kay ovary? For ovulation. How about your melanocyte stimulating hormone? Your melanocyte will stimulate your skin. Anong gagawin niya sa skin? To increase the secretion of melanin. Para saan si melanin? For dark pigmentation. Okay? Your melanin is for dark pigmentation. Next natin, your growth hormone. Your growth hormone, the target organ will be the tissue and bone. Para saan si tissue and bone? Or anong gagawin ni growth hormone kay tissue and bone? For growth itself, diba? Papalakihin niya. And then, your thyroid hormone. Or your thyroid, hindi to thyroid hormone. It should be thyroid stimulating hormone. Okay? I'm so sorry, tao lang. Thyroid stimulating hormone. Again, anong gagawin ni thyroid stimulating hormone? I-stimulate niya si thyroid gland. Okay? Anong gagawin niya kay thyroid gland? Increase production of your thyroid hormone. Okay. Next natin, we have your prolactin. Saan pupunta si prolactin? Pupunta yan sa may breast. Anong gagawin niya sa breast? Stimulate niya si breast para magkaroon ng milk production. So, for milk production. And then, we have your ACTH. Para saan si ACTH? Anong i-stimulate niya na organ? Your adrenal gland. Anong gagawin niya kay adrenal gland? Stimulate ni ACTH si adrenal gland to increase your aldosterone. And lastly, we have your luteinizing hormone. Again, your luteinizing hormone will stimulate your ovary. Anong gagawin niya kay ovary? For the maturation of ovum. Okay? That is the hormone that produces by your anterior pituitary gland. Again, your anterior pituitary gland, siya ay babae. Kaya nga, female. And anong scoring natin? Ginagamit natin sa OB, GT-PAL. F stands for the follicle stimulating hormone. Saan siya pupunta? In your ovary. Anong gagawin niya sa ovary nyo? For ovulation. And next, we have the letter M, melanocyte stimulating hormone. Saan pupunta na organ? In your skin. Bakit? Anong gagawin niya sa skin? Increase production of melanin. And your melanin, anong ginagawa ng melanin? For dark pigmentation of your skin. Next, letter G, we have your growth hormone. Anong target organ? The tissue and the bone. Anong function niya? For growth. And then, your thyroid stimulating hormone will stimulate your thyroid gland to increase the production of your thyroid hormone. And next, we have the prolactin, will stimulate the breast for milk production. And we have the ACTH, will stimulate your adrenal gland to increase production of your aldosterone.
And lastly, we have the luteinizing hormone will stimulate your ovary for the maturation of your ovum. Again, yan yung mga different hormone na pinoproduce ng ating pituitary gland. Again, your pituitary gland, may dalawa siyang part. We have the anterior and your posterior. Kapag mahiyain, your posterior. Bakit siya mahiyain? Konti ang naproproduce niya na hormone. At anong naproproduce na at kaya mahiyain si posterior pituitary gland pero siya ay OA. Bakit? Produces oxytocin and antidiuretic hormone. Again, we have the anterior pituitary gland. When we say anterior pituitary gland, siya daw ay makapal ang muka. Bakit makapal ang muka? Madami siyang naproproduce na hormone. Pero, kahit makapal ang muka ni anterior pituitary gland mo, siya ay babae or lalaki? Babae. Kaya nga, we have the female. And anong scoring natin? GTPAL. We have the follicle-stimulating hormone, melanocyte-stimulating hormone, your growth hormone, your thyroid-stimulating hormone, prolactin, adenocorticotropic hormone, and your luteinizing hormone. So that is the different hormones that produces by your pituitary gland. When we say pituitary gland, the master gland of our body. That is the pituitary gland. So now, proceed tayo sa first disorder natin under your endocrine disorder. Ano yun? We have the diabetes insipidus. Okay? First disorder natin, we have the diabetes insipidus. Okay, that is the diabetes insipidus. So when we say diabetes insipidus, ito lang yung mahirap sa ating, ito lang yung pinakakalito sa lahat ng endocrine disorder. Bakit? Sa endocrine disorder kasi natin, hypo and hyper lang. It's either may hyposecretion or may hypersecretion. So, parang example, hyperthyroidism, hypothyroidism. So, alam mo na doon kung sino yung may mataas na naproproduce at yung may konti na naproproduce. But here in your anterior disorder, medyo nakakalito. Bakit? Ano yung dalawang disorder natin dito? Diabetes insipidus and your syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. So, hindi mo alam kung sino sa kanila ang nagproproduce ng konti at yung nagproproduce ng madami. So, proceed tayo kay diabetes insipidus. When we say diabetes insipidus, ito yung disorder in your pituitary gland and is characterized by a deficiency of your ADH. So, kapag diabetes insipidus, konti lang daw yung naproproduce na hormone. So, may deficiency sa antidiuretic hormone. So, ngayon, kung decrease ang ADH natin, alam na ngayon natin, umiihi ba yung pasyente or hindi? Diba? Marami bang pag-ihi or konti lang? So, diba, pag increase or nagkaroon ng deficiency sa ADH, ibig sabihin, konti lang ang mag-a-antagonist sa production ng urine. Kaya anong nangyayari? Ihi ka ng ihi. Again, that is your diabetes insipidus. Again, it is a disorder in your posterior pituitary gland and is characterized by a deficiency of your antidiuretic hormone. So, mamaya puntahan natin yung different what we call this one, the pathophysia of your diabetes insipidus. So, puntahan muna natin. When we say diabetes insipidus, meron daw siyang types. Okay? Palitan natin yung types. Okay, meron tayong types. Okay, ano yung types natin ng diabetes insipidus? Meron tayong tatlo. Okay? May tatlo tayong types ng diabetes insipidus. Ano yung tatlo natin? Meron tayong central
diabetes insipidus, central DI, then meron tayong nephrogenic DI, and then we have the dipsogenic. Okay. So when we say central DI, nagkakaroon daw ng problem sa may ulo mo. So nagkakaroon ng problem sa ulo mo. It's either meron kang head trauma. Okay. When we say central DI, possible na merong head trauma. Ano pa? Possible na because of the surgery. And then, we have a infection, brain, what do you call this one? Brain tumor. Pwede din because of inflammation. And then, pwede din because of idiopathic. Anong idiopathic? Unknown. And then, pwede din because of cerebral vascular disease or your CVD or the stroke. Okay? That is the possible causes kung bakit nagkakaroon ng central diabetes insipidus. And then, anong ginagawa ng central DI natin? So, ganito yan, class. Pag sinabi nating central DI, may problema daw yan sa pituitary gland itself. Nagkakaroon ng problema sa pituitary gland. Bakit nagkaroon ng problema sa pituitary gland? Because of head trauma. Ano yung head trauma? For example, na-aksidente ka. Nung na-aksidente ka, nauntog yung ulo mo. Ngayon, because of the trauma, nagkaroon ngayon ng hyperstimulation sa iyong pituitary gland. So ngayon, nagkaroon ng hyperstimulation or for example, nasira si pituitary gland mo. So ngayon, pag nasira si pituitary gland mo because of your vehicular accident, ano mangyayari? Magdi-decrease ang production mo ng antidiuretic hormone. Next, surgery. For example, may tinanggal na blood clot. And then yung blood clot na yun, during sa removal ng blood clot na yun, ang nangyari, nagkaroon din ng accidental trauma sa iyong pituitary gland. Kaya ano nangyari nung nagkaroon ng accidental trauma? Nag-decrease ang production ng ADH. Next, infection. Yung infection, possible din kasi yan na yung we have the meningitis, di ba? Yung meningitis, inflammation in the meninges. So sa brain din yan, sa ulo mo din yan. Pwede din mang dahilan dyan or pwede din mag-lead yan sa trauma or sira sa iyong pituitary gland. And your brain tumor, nagkakaroon ng insufficient supply, nagkakaroon ng compression kay pituitary gland mo, kaya nagkakaroon ng ischemia. Pag konti ang oxygen supply papunta kay pituitary gland mo, hindi siya mag-function properly. Kaya anong mangyayari? Magdi-decrease ang production ng antidiuretic hormone. And we have the CVD. Diba sabi natin sa cerebrovascular accident or disease, siya ay caused by, for example, may blood clot sa ulo. So yung blood clot na yun, possible kasi na mag-compress niya yung pituitary gland mo kaya hindi nabibigyan ng insufficient oxygen supply kaya nagdi-decrease ang function, nagdi-decrease din ang release ng antidiuretic hormone natin. Next natin si nephrogenic. From the word nephro, di ba? Saan yan? Your kidney. Possible na may kidney injury. Ano pa? Possible because of the use of lithium. Okay? Use of lithium. Pag gumamit ka daw ng lithium, at risk ka for ADH or what they call this one,
diabetes insipidus. Bakit ka at risk? Because your lithium blocks the ADH function. Okay? Blocks the ADH function. Okay. So, that is your lithium. Again, pwede daw because of lithium. Intake of lithium. Next natin, we have the hypokalemia and hypercalcemia. Okay? Hypokalemia and hypercalcemia. Okay? We have the hypokalemia and hypercalcemia. Anong ginagawa ni hypokalemia and hypercalcemia? Kapag once na ganyan ang level ng iyong calcium and potassium sa blood, nagkakaroon daw ng lack of response. Lack of response saan? Sa ADH. To the anti-diuretic hormone. So kahit meron kang anti-diuretic hormone, may production ng anti-diuretic hormone, kaso mataas ang calcium level mo, decrease ang potassium level mo, that can lead to lack of response. So hindi nagte-take effect si anti-diuretic hormone. Pag once naman na lithium intake at risk ka for DI, bakit? Hindi dahil mababa ang ADH mo. Madami kang ADH pero binablock niya yung function ng anti-diuretic hormone. Next natin, nagkaroon ng kidney injury. So sabihin natin may production ng ADH pero sa kidney mo may sira. Remember, your anti-diuretic hormone will stimulate your kidney. Magbabind siya sa kidney para magkaroon ng conservation of water. Kaso nasira si kidney, kaya wala siyang pagbabind. Wala siyang i-stimulate, kaya hindi rin magte-take effect yung action ni anti-diuretic hormone. And next natin, dipsogenic, damage lang to sa hypothalamus. Okay? When we say dipsogenic, damage to hypothalamus. Nasira si hypothalamus, class. Ganito kasi yan. Your hypothalamus, siya yung president ng ating gland. Pero, your pituitary gland, siya yung master ng ating gland. Ngayon, magproproduce lang yung iyong pituitary gland kapag in-stimulate siya ni hypothalamus. For example, sabihin natin, decrease ang ating blood supply. Decrease ang blood volume mo. Ang mangyayari kasi, yung body mo, magsisignal yan sa brain natin. Specifically, in your hypothalamus. Sasabihin niya, brain, kulang ang aking blood volume. Kulang ang aking fluid supply. Please gumawa ka ng paraan. Anong gagawin ni brain mo? Yung brain mo, specifically your hypothalamus. The hypothalamus will stimulate your anterior pituitary gland to release anti-diuretic hormone para magkaroon ng conservation ng water. Kaso pag once na nasira ang ating hypothalamus, meron kayang mag-i-stimulate kay pituitary gland para mag-release ng ADH? Wala. Kaya pag walang na-release na ADH, walang nag-stimulate kay pituitary gland, hindi rin siya mag-re-release or hindi rin siya mag-produce ng hormone. Kaya siya nagle-lead sa diabetes insipidus. Okay? So yan, lahat ng yan, these three, itong tatlong ito, diba? Yung tatlo ng yan, ang response lang nila yan, or ang pinaka-problem lang nila yan, decrease ang anti-diuretic hormone. Okay? Nag-decrease lang ang anti-diuretic hormone. So ngayon, pag may decreased anti-diuretic hormone, ihi ba ng ihi yung pasyente mo or hindi?
Okay, ihi ba ng ihi si patient pag may antidiuretic hormone? Ay kapag decrease ang antidiuretic hormone, ihi ba siya ng ihi? Or hindi? Okay, so ibig sabihin kapag may diabetes insipidus, nag-decrease daw ang ADH. So from the word antidiuresis, pinapatigil niya ang pag-ihi. Kaso, decrease ang ADH mo. Madaming ihi or konti ang ihi? Madaming ihi. Kaya nga ikaw, ang pinaka-problema natin sa diabetes insipidus ay polyuria. Pinaka-problema natin is polyuria. Usually ito below 250 ml of urine per hour. Diba? Pag polyuria, 250 ml lang ng urine per hour. So yan ang ating that will be your polyuria. So, ihi siya ng, hindi pala decrease, above 250. So, ang polyuria, ihi ka ng ihi, imaginein mo, 250 per hour ang iyong urine output. Remember, anong normal natin? From 40 to 60, 30 to 60 ml per hour lang. Imaginein mo, 250 ml per hour. Sobrang dami na ng ihi na yan. Diba? So, ibig sabihin, ang problema lang natin, it's polyuria. So, ngayon, pag ihi ka ng ihi, magdi-decrease ba ang blood or fluid mo sa iyong katawan? Yes, magdi-decrease yan. Kaya nga, ikaw ay merong dehydration. Okay? May dehydration. Pag ikaw ay may dehydration, meron ka bang intense thirst, di ba? Pag dehydrated ka, ikaw ay uhaw na uhaw. Kaya yung patient mo makakaranas ng intense thirst. Okay? Siya ay mauuhaw ng bonggang-bongga. Di ba? So ngayon, meron siyang intense thirst. Specific, gusto niya ito ay cold. Malamig na tubig. And then, ngayon, meron kang intense thirst. Magkakaroon ka ng, ngayon, ihi ka ng ihi. Lalabas mo yung tubig sa iyong katawan. Kaya magkakaroon ka ng hypernatremia. Bakit? Naiiwan yung urine, naiiwan yung salt, naiiwan yung sodium. Kaya ano nangyayari? Tumataas ang level ng sodium mo sa katawan, kaya ikaw ay may hypernatremia. Anong normal na sodium level natin? It's 135 to 145 mEq per liter. Diba? So, pag hypernatremia yan, more than 145 ang kanyang level ng kanyang sodium sa katawan. So kapag may hypernatremia, magkakaroon tayo ng hypokalemia. So bakit may hypokalemia? Class, pag may hypokalemia yan, kapag may hypernatremia, magkakaroon ng hypokalemia. Bakit? Because sodium and potassium are inversely proportioned. Wala kang makikita na love values na parehas silang increase. Laging magkaaway si sodium and potassium. Kung increase si sodium, magdi-decrease si potassium. Kapag increase si potassium, magdi-decrease si sodium. Lagi silang inversely proportion. Kaya, yaan. Aside from that, meron tayong ihi ka ng ihi. Kaya your patient will experience weight loss. Babawasan yung timbang mo. Bakit? Ihi ka ng ihi eh. And then aside from that, kapag once na decrease ang blood volume mo, dahil iniihi mo siya ng iniihi, magkakaroon ka ng decreased
blood pressure. Bakit? Decreased blood volume equals to decreased blood pressure. How about your serum and your urine specific gravity? So, ito lang yung babantayan natin kapag once na diabetes insipidus yan. We have the blood and the urine. Okay? So, blood and urine. Sa blood natin, kailangan natin i-check yung kanyang serum osmolarity. The serum osmolality. So, bakit natin kailangang i-check yung serum osmolality? When we say serum osmolality, ito yung number of particles in the blood. Numbers of particles in the blood. Ito daw yung number ng particles sa may blood mo. So, ngayon, imaginein mo, kapag ihi ka ng ihi, magdi-decrease yung fluid mo sa iyong katawan. Therefore, it decreases your blood volume. So, anong mangyayari doon sa may what they call this one? Anong mangyayari doon sa may particles mo sa blood? Kung decrease ang tubig mo sa katawan, anong mangyayari doon? Magkakaroon ba ng dilution or mag-i-increase sila? Diba? That's why mag-i-increase ang ating serum osmolarity. So again, kapag diabetes insipidus, ihi ng ihi ang pasyente mo. Kaya anong mangyayari? Mauubos ang tubig mo sa katawan, mag-i-increase ang serum osmolality. Serum osmolality, normal values natin, we have the 275 to 295. So, wait lang. It's 275 to 295. How about sa urine mo? Okay, imaginein mo, yung urine mo, ihi ka ng ihi. So, anong mangyayari? Sorry. Kapag sa urine naman, kailangan nating i-check ang urine specific gravity. Okay. When we say urine specific gravity, number of particles in the urine. So, kung ihi ka ng ihi, anong mangyayari doon sa particles mo sa iyong bladder? Mawawala ba sila or mag-i-stay sila? Siyempre, ihi ka ng ihi, kaya sila ay mawawala. Kaya anong mangyayari? Magdi-decrease ang urine specific gravity. Bababa ang urine specific gravity mo. So, ngayon, anong normal natin na specific gravity? Gato lang siya, 10, 10, 10 equals to 30. 10 plus 10 plus 10 equals to 30, okay? 10, 10, 10 equals to 30. Ano yan? We have the 1.010 to 1.030. That is the normal serum or the urine specific gravity. 10.10, 1.030. Normal urine specific gravity. Ano ang mangyayari? Ano ang result natin kapag may diabetes insipidus? Usually, ang result ng may diabetes insipidus is 1001 to 1.005. Diba? Ang baba, 10 to 30, pero siya 1 to 5 ang kanyang reading. So, sobrang baba. That is your diabetes insipidus. So, ano ang magiging management natin? Ano ang magiging management natin sa pasyente natin? Pag yung pasyente mo, eto, central na lang tayo. Sa central, kapag yung pasyente mo may central DI, ibig sabihin ang problema sa
pituitary gland. Anong magiging management natin? Yung management natin, magbigay tayo ng desmopressin or yung vasopressin. Ano si desmopressin and vasopressin? Your desmopressin and vasopressin are, what they call this one is, sila ay mga tinatawag nating synthetic antidiuretic hormone. Okay? Your desmopressin and vasopressin are synthetic antidiuretic hormone. Decrease ang ADH niya, kaya padamihin mo ang kanyang ADH by giving desmopressin and vasopressin. And then, kapag magbibigay ka ng desmopressin, this can cause vasoconstriction. Vasoconstriction si desmopressin. Kaya, kapag magbibigay ka ng desmopressin sa may coronary artery disease, ibigay mo siya cautiously. Diba? Ibigay mo cautiously. So, when giving desmopressin for my coronary artery disease, give cautiously to the client. Okay? Use cautiously in coronary artery disease client. Again, pag yung patient mo may CAD tapos meron siyang diabetes insipidus, magbibigay ng desmopressin. Kaya, bigay mo siya cautiously. Bakit? Can cause vasoconstriction. Remember, in your coronary artery disease, may plaque deposition. Ngayon, may narrowing na ng blood vessel mo. Ngayon, nagbigay ka pa ng desmopressin, mas lalong magkakaroon ng narrowing. Kaya anong mangyayari sa patient mo? Pwedeng mag-decrease yung blood supply that can lead to angina pectoris or myocardial infarction. Kaya give cautiously to your client. Aside from that, magbigay din daw tayo ng chlorpropamide. Okay? It's chlorpropamide. Chlorpropamide. Okay? Bigay tayo ng chlorpropamide or at saka thiazide diuretics. Okay? It's chlorpropamide and your thiazide diuretic. Chlorpropamide, ito yung tinatawag natin na diabinase. Okay? Ito si diabinase natin. Okay? And then, your thiazide diuretics, bakit binibigay natin si thiazide diuretics and chlorpropamide? Bakit natin sila binibigay? Because it potentiate the action. Potentiate the action of desmopressin. Okay. So class, di ba sabi natin yung patient natin ihi ng ihi, may polyuria. So bakit pa tayo magbibigay ng thiazide diuretic? Hindi dahil para pa-ihiin mo pa si pasyente. Hindi para mag-increase pa yung kanyang urine output. Para sa ganon, your thiazide diuretic plus chlorpropamide plus desmopressin or vasopressin can potentiate the action of your desmopressin. Mas pinapalakas niya, mas pinapabilis niya yung action, mas pinapaganda niya yung action ng ating desmopressin and vasopressin kapag magbibigay ka ng diabinase and the thiazide diuretic. But the problem is when giving chlorpropamide and diabinase, or what I mean the diabinase and thiazide diuretic, dapat i-check natin yung kanyang blood
glucose level. Why? Because your chlorpropamide and your thiazide diuretic risk for hyperglycemia. Okay, so that is the management in your central DI. How about on your nephrogenic? Sa nephrogenic natin, nephrogenic, okay? In nephrogenic, magbibigay lang tayo. Your management, yung management natin, bigay tayo ng prostaglandin inhibitors. Bigay tayo ng prostaglandin inhibitors natin. Yung COX-1, COX-2 natin, di ba? Yung COX-1, COX-2 natin, yung mga prostaglandin inhibitors natin. So, ano ang ibibigay natin? We have the indomethacin or indomethacin. Bigay tayo ng indomethacin and aspirin. Okay? So, sila yung ibibigay natin kapag yung client natin may nephrogenic. Okay? Nephrogenic DI, anong management? Prostaglandin inhibitor. Anong bibigay mo? Indomethacin and the aspirin. How about in the central DI? Sa central DI natin, ang management natin, magbibigay tayo ng antidiuretic hormone, synthetic antidiuretic hormone. Ano yung bibigay natin? We have the vasopressin and your desmopressin. Para mas maganda yung action ni desmopressin and vasopressin, ano ang ibibigay pa natin? We have the diabinase and your thiazide diuretic. When giving thiazide diuretic and diabinase, ano ang kailangan nating i-check? The blood sugar level of your client. Why? Because diabinase and thiazide diuretic can cause hyperglycemia. How about your desmopressin? Ano ang gagawin natin? Cautiously give to the client with coronary artery disease. Why? Because desmopressin can cause vasoconstriction. So that will be the management for your patient with diabetes insipidus. Again, pag diabetes insipidus, anong problema natin? Increase or decrease ang ADH. Decrease ang ADH. So para saan si ADH? Ihi or hindi ihi? Pangpaihi. Kaya pag nag-decrease, para saan si ADH? Pangpaihi or hindi ihi? Para hindi umihi si pasyente. Kaya pag decrease ang kanyang ADH, may ihi or wala? Merong ihi. Ihi ng ihi ang iyong client. Kaya anong problema natin dito? Polyuria. Usually, ano ang kanyang ihi per hour? It's 250 ml per hour. Above 250 ml per hour. So kapag ihi ng ihi yung pasyente mo, at risk ba siya for dehydration? Yes, at risk for dehydration. Kaya nga pag may dehydration, 'di ba? Intense thirst yan, nauuhaw ka, basta yun na, nauuhaw ka ng bonggang-bongga. And then, dahil nadidecrease, dahil iniihi mo ang iyong blood or ang iyong fluid sa iyong katawan, ano nangyayari sa blood volume mo? It decreases. Kaya ano nangyayari sa iyong sodium content? It increases. Kaya meron kang hypernatremia. What's the normal level of our sodium? 135 to 145 mg per liter. And then, pag may hypernatremia, inversely proportion siya with potassium, kaya meron kang hypokalemia. Ihi ka ng ihi, kaya meron kang weight loss. Ihi ka ng ihi, nag-decrease ang blood volume, kaya decrease din ang blood pressure, kaya meron kang hypotension.
And your your serum osmolality, it will increases. Bakit? Nag-decrease ang blood volume, nagkaroon ng concentration sa blood mo, kaya increase ang serum osmolality. Again, your blood will be concentrated. Kaya meron kang increase serum osmolality. How about your urine? Decrease ang urine specific gravity. Bakit? Your urine is diluted. Bakit? Ihi ka ng ihi. That's why decrease ang urine specific gravity mo. Usually, ang readings natin for patient with DI, 1.001 to 1.005. What's the normal again? 10, 10, 10, 30 or 1.001 to 1.030. So that is the diabetes insipidus. Now, proceed naman tayo sa second disorder natin na may tinatawag tayo na syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Again, your syndrome or yung tinatawag natin na SIAD. Again, SIADH. Ano yun? Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Kung si diabetes insipidus deficient or nagkaroon ng deficiency sa ADH natin, dito naman sa syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, increase daw ang ADH. So kapag increase ang ADH natin sa patient or kapag increase ang ADH natin sa katawan, ano nangyayari? Madaming ihi or konti ang ihi? Konti lang ang ihi mo. It decreases your urine output. So bakit ba nagdi-decrease yung ADH natin sa ating katawan? So puntahan natin yung different causes natin. So causes kung bakit nagdi-decrease ang ating antidiuretic hormone sa ating katawan. First natin, we have the malignant lung cell carcinoma. Okay, your malignant lung cell carcinoma, it mimic the ADH. So pag sinabi nating mimic the ADH, ginagaya niya daw si antidiuretic hormone. So again, malignant lung cell carcinoma, yung lung cell carcinoma natin mimic the ADH. So ginagaya niya si ADH mo. So ngayon, kapag ginagaya niya si ADH mo, ang nangyayari, akala ng katawan natin, akala ng kidney mo, si ADH yun, pero si lung cell carcinoma pala siya. Kaya ano nangyayari? It decreases your urine output dahil your lung cell carcinoma mimic the antidiuretic hormone. Next natin na cause, we have the tumor. Okay, pag may tumor, bakit? Pag may tumor, nagkakaroon tayo ng hyperstimulation. Hyperstimulation, sorry. Okay, hyperstimulation sa ating pituitary gland. Okay? Hyperstimulation to your pituitary gland. So kapag nagkakaroon ng hyperstimulation, nagkakaroon din ng hypersecretion ng antidiuretic hormone. Next natin, third, we have head injury. Pag may head injury, nagkakaroon ng pituitary dysfunction. So pag may dysfunction class, it's either nagkakaroon ng decreased secretion or increased secretion. Kaya nga kanina sa ating DI, may head injury din. So bakit?
Sa head injury, magkakaroon kasi ng pituitary dysfunction, it's either mag-i-increase ang production ng ADH or magdi-decrease ang production ng ADH. Next natin, we have the medication. Ano yung mga medication natin? Kapag ikaw ang may take or kapag ikaw ay nagtitake ng vincristine. Vincristine, ano pa? We have the phenothiazines. Ano pa? We have the thiazide diuretics. Bakit? Ano ba ang ginagawa nitong mga medication na to na vincristine, phenothiazine, and thiazide diuretic? Nagkakaroon ng direct stimulation. To your pituitary gland. So, direct stimulation to the pituitary gland. So, kapag umiinom ka ng vincristine, phenothiazines, and thiazide diuretic, nagkakaroon ng direct stimulation in your pituitary gland. Kaya na nangyayari, it decreases the antidiuretic hormone, it increases the antidiuretic hormone. So that is the causes kung bakit nagkakaroon ng syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. So, increase the ADH in the body. So, kapag nag-increase ang ADH sa body, anong problema natin? Polyuria or water retention. So, ang problema natin, it's water retention. Bakit? Increase si antidiuretic hormone. Pag increase si antidiuretic hormone, antidiuresis, walang ihi. Kaya wala kang urine output, walang polyuria, nare-retain yung iyong fluid sa iyong katawan. Kaya ang problema natin, meron tayong water retention. Again, puntahan natin. Increase daw ang ADH. So kapag increase ang ADH, magdi-decrease daw si urine output. Pag nag-decrease si urine output mo, anong mangyayari? Mayroon tayong water retention. Okay. Nagkakaroon tayo ng water retention. Pag may water retention class, okay, naiiwan yung ating tubig sa ating katawan. Ano kaya nangyayari doon sa mga particles sa loob ng katawan mo? Nalulusaw ba sila or mas dumadami sila? Concentrated ba sila or diluted? Imaginin mo, doon sa isang baso, naglagay ka ng isang kutsaritang asin. Ano nangyayari doon sa asin? Natutunaw ba sila or nagiging concentrated sila? Diba? Pag may water retention, pag dumadami ang fluid mo sa katawan, nagkakaroon ng dilution ng iyong sodium. Kaya your patient experiencing hyponatremia. Bakit nagkaroon ng hyponatremia? Dahil decrease ba ang sodium intake niya or dahil nalusaw yung asin sa dami ng tubig sa iyong katawan? Dahil nalusaw yung asin sa dami ng tubig sa iyong katawan, kaya ka nagkaroon ng hyponatremia. Ang tawag natin dun ay dilutional. It's dilutional hyponatremia. Okay? It's your dilutional wait lang. Palapitin ko. Okay, merong dilutional hyponatremia. So, that is the one of the manifestation sa ating syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. So class, kapag may dilutional hyponatremia, pag decrease ang sodium mo sa katawan, ano mangyayari sa blood pressure mo? Increase or decrease?
decrease ang iyong blood pressure. Bakit? Di ba? Decrease ang sodium, decrease ang, di ba sabi natin nun, where sodium in, water follows. So kapag walang sodium, ano nangyayari? Di ba? Magdi-decrease yung iyong blood or blood volume. Kaso ang problema natin dito, may water retention siya. Pero decrease ang iyong, sorry. Mali. Sorry class, mali. Okay. So class, ulitin ko. May dilutional hyponatremia. Bakit nagkaroon ng dilutional hyponatremia? Because of water retention. Nang dahil sa water retention. So ngayon, pag madami ang tubig mo sa katawan, ano mangyayari sa blood pressure mo? Increase, decrease. Mag-i-increase ang blood pressure. Bakit? Increase blood volume equals to increase blood pressure. Kapag once na decrease ang sodium mo, at risk ka for seizure. Aside from that, dahil decrease ang iyong sodium, magkakaroon ka ng, ano ba yung mga, what they call this one? Ano ba yung mga signs ng hyponatremia? We have the nausea or vomiting. Ano pa? Meron tayong altered level of consciousness. And then, meron din tayong tinatawag na confusion. Okay. So, yan yung mga signs and symptoms ng ating dilutional hyponatremia. At risk for seizure, meron kang altered level of consciousness, nausea and vomiting, and confusion. How about sa kanyang blood? Blood and urine. Okay. Dahil hindi ka makaihi, anong mangyayari sa blood mo? Concentrated or diluted? Naiwan ang tubig, kaya ang iyong blood ay diluted. Kaya kapag once na ito ay sayad, nag-i-increase daw ang kanyang serum osmolality. How about ang urine mo? Concentrated, diluted. Hindi ka umiihi, kaya ito ay concentrated. Kaya, ano nangyayari? Increase, decrease. Sorry class. Wait lang, mali ako. So, ulitin natin. Yung blood mo, concentrated or diluted, nagkakaroon ng dilution. Nagkakaroon ng dilution, bakit? Na-retain sino? Si fluid. Kaya ang mangyayari sa serum osmolality mo, dahil diluted, ito ay magdi-decrease. Decrease serum osmolality. How about your urine? Dahil hindi ka umiihi, concentrated ang iyong urine. Kaya mag-i-increase si specific gravity. So, yan yung ating manifestation sa syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Recap tayo, pag sinabi nating sayad, decrease or increase ang ADH. Increase ang ADH. Therefore, may ihi or wala? Walang ihi. So, kung walang ihi, nare-retain ba ang tubig sa ating katawan? Yes, there is a water retention. So, kapag masyadong madami ang iyong tubig sa iyong katawan, ano nangyayari dun sa particles? Natutunaw ba sila or hindi? Yes, natutunaw sila. Nagkakaroon ng dilution. Kaya anong nangyayari sa sodium mo? Nagbumababa. Nagkakaroon tayo ng dilutional hyponatremia. So, dahil merong water retention, mag-i-increase ba ang blood pressure? Yes, because increase in blood volume equals to increase in blood pressure. Kapag ikaw may hyponatremia, at risk ka ba for seizure? Yes, at risk ka for seizure. Kaya nga, bantayan mo si pasyente mo. Bantayan mo siya kasi at risk siya for seizure.
So, ano pa? May nausea and vomiting, altered level of consciousness, and confusion. So, kapag may seizure class, kailangan nyo bantayan yung aura na tinatawag natin. Ano yung aura na tinatawag natin? Yung ganito yung class. For example, may naaamoy ako. Kahit wala naman siyang naaamoy, kahit wala ka namang naaamoy. So, pwede sign ng aura yun. May nakikita siya ng ibang kulay pero wala ka naman nakikita. Possible na aura yun. Meron siyang possible na what we call this one, na nakitang liwanag. Tapos ikaw wala naman. Sign ng aura yun. So that is sign ng aura. Then after how many minutes, magsi-seizure na yan. So that is your syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. So anong management natin? Anong management natin for syndrome of inappropriate antidiuretic hormone? Okay? Management. Okay. Sa management natin, class, 3 lang yan. Okay? 3 lang yung management natin. Ano yung 3 management natin? First, we have surgery. Second, radiation therapy. And lastly, we have the medication. Puntahan muna natin si medication. Sa medication natin, magbibigay daw tayo ng furosemide. Ano si furosemide natin? Loop diuretics. Ano siya? Ano si loop diuretics natin ulit? Or yung furosemide, or yung tawag natin na Lasix. Okay? Your furosemide, sabi natin loop diuretic siya. Ano siya? Potassium wasting or potassium sparing. Siya ay potassium wasting. Okay? It's potassium wasting. Ibig sabihin, tinatapon niya. Sinasama niya yung potassium sa ihi mo. So, kapag potassium wasting siya, ano ang babantayan mo when giving furosemide? Again, si furosemide diuretics, pinapaihi ka ba niya? Yes or no? Yes, pinapaihi ka niya. So, kapag pinapaihi ka niya, it decreases or increases your blood volume. It decreases your blood volume. Kaya anong nursing responsibility mo when giving furosemide? Okay? Ano ang nursing responsibility mo? First nursing responsibility natin, check blood pressure. If the blood pressure is below the normal, don't give diuretics. Don't give furosemide. Kapag mababa ang kanyang blood pressure, withhold the medication and notify the physician. Why? Because furosemide can cause decreased blood pressure. Mababa na yung BP niya, tapos nagbigay ka ng furosemide, mas papababain mo pa siya. Kaya, pwedeng yan ikamatay ng pasyente mo. Aside from checking the BP, sabi natin, potassium sparing or potassium wasting si furosemide. Kaya, check mo si potassium. Bakit? Inuubos niya yung potassium mo sa ihi mo. Diba? Pinopota daw. Again, si potassium, or what I mean si furosemide, inuubos niya, nilalabas niya yung potassium. Kaya i-check mo din yung kanyang potassium level. Pag mababa ng potassium level niya, anong gagawin mo? Withhold the medication and notify the physician. Bakit binibigay? Bakit among those 5 types ng ating diuretics, si furosemide ang binibigay sa syndrome of inappropriate antidiuretic hormone? So class, sabi natin, your patient is merong hyponatremia. Therefore, your hyponatremia, sodium and potassium are inversely proportioned. So kapag may hyponatremia, merong hyperkalemia, di ba? May hyperkalemia ang pasyente natin. So, anong gagawin natin pag may di ba? May hyperkalemia. Kaya anong gagawin? Bigyan mo ng furosemide para i-decrease niya din ang
potassium mo sa katawan at mag-increase si sodium. That is the medication. Again, furosemide, loop diuretic, potassium wasting. Kaya anong nursing responsibility? Check the blood pressure and potassium level of your client. Again, what's the normal potassium ulit? Again, what's your normal potassium level? Your normal potassium level will be 3.5 to 5. Okay? 3.5 to 5. Next natin, we have the radiation therapy. So kapag radiation therapy yan, class, your patient is itself. Kapag once na may radiation yan or nag-undergo ng radiation therapy yan, yung patient mo mismo ay source ng radiation. Source siya mismo ng radiation. So, kapag once, di ba, kailangan nating i-avoid yung exposure natin sa radiation. Bakit? Can cause, cancer. So, anong gagawin natin? Pwede lang ba tayo ma-expose ng bonggang-bongga sa patient natin? Hindi. Hindi pwede. Bakit? Kasi nga yung pasyente natin, dahil nag-undergo siya ng radiation, pwede siyang maging source ng radiation. Lahat ng secretion niya, merong radiation. Even yung damit niya, merong radiation. So, anong gagawin natin para ma-prevent natin yung exposure sa radiation? Dapat maintain natin. Let's maintain the 6 feet away. Okay? Maintain natin yung 6 feet away sa client natin. Aside from that, dapat 5 minutes lang yung itatagal natin sa patient natin every visit. For example, magbibigay ka ng gamot, kailangan 5 minutes ka lang tumagal dun sa loob ng patient mo. And then, dapat meron lang total of 30 minutes for whole shift. Okay. For example, isang shift mo, 6, or sabi natin, PM shift ka, 3 to 10. O, 3 to 10. Anong gagawin mo pag 3 to 10 yan? O, diba? Pag 3 to 10 yan, dapat within 3 p.m. to 10 p.m., dapat 30 minutes lang yung total na exposure mo sa client mo. So, dapat, kung 30 minutes, then 5 minutes per visit, so dapat 6 visits ka lang sa kanya. Hindi ka pwedeng mag 7, 8, 9, 10. Pwede siguro mag 7, 8, 9, 10 kung 2 minutes lang yung tinagal mo nung una, tapos 1 minute lang yung tinagal mo nung una. So again, 6 feet away, 5 minutes per visits, and 30 minutes every shift lang siya. So ngayon, pagpapasok ka dun, okay lang ba na uniform mo na ang gamit mo? Or kailangan natin ng protective equipment? Yes, kailangan natin ng protective equipment. Anong gagamitin natin? Lead apron. Okay? Gumamit tayo ng lead apron. Aside from lead apron, gumamit tayo ng rubber gloves. Sabi ko kanina, your patient is a source of radiation. For example, your patient may marfil siya. Meron siyang pustiso. Ngayon, nahulog yung pustiso niya. Pwede mo lang bang hawakan or pulutin yung pustiso niya barely by your hands? No. Kaya kailangan mong gumamit ng long forceps. And then, sabi ko kanina, yung kanyang urine, yung kanyang tae, yung kanyang luha, lahat ng secretion niya ay source of radiation. Paano kapag iihi yung patient mo? Dapat i-flush mo yan 2 to 3 times. Okay? Flush the toilet 2 to 3 times. And then, dapat wag mong papasukin doon sa room ng patient mo yung below 18 years old. Bawal din doon ang above 60 years old. Bakit bawal ang 16 below and 60 and above? Because they are immunocompromised. Mababa pa ang immune system nila yan. Kaya possible na pwede silang makapag-acquire ng radiation kapag sila ay pumasok. Bawal din ang buntis. No
pregnant. Bakit? Buntis siya. Yung baby niya, nag-undergo pa ng growth and development. Ang ating radiation can alter the growth and development. Sinisira niya ang genes ng iyong or ng DNA ng ating cells. So kapag nag-undergo pa ng growth and development yan, possible na pwedeng magkaroon ng anomalies sa iyong baby or pwedeng mag-lead sa abortion. Kaya bawal sa loob ng room ng patient ang mga buntis. So dapat yung ating patient reverse isolation. Pag sinabi nating reverse isolation, ito ay positive pressure. Ano yung positive pressure, sir? Yung room ng air mo or yung air room, okay? Yung air room dapat palabas. So, pwedeng naka-open yung kanyang bintana, ganyan. It's a reverse isolation. And then, no fresh or raw or uncooked. Bawal ang fresh flowers, fresh fruit, fresh vegetable. Bawal ang raw, yung mga hindi luto. Kunyari, we have the kilawin. Bawal yan sa loob ng pasyente mo. Bakit? Kasi kapag yung patient mo nag-undergo ng radiation therapy, it immunocompromised. Madali lang siyang mahawaan ng sakit, kaya bawal ang fresh, raw, and uncooked sa patient mo. Even yung may mga sakit, bawal din yan sa loob ng room ng mga patient mo na nag-undergo ng radiation therapy. Again, kapag once na may radiation therapy, your patient itself source siya ng radiation. Lahat ng fluids niya, lahat ng secretion niya, lahat ng ginagamit niya, siya mismo source ng radiation. Kaya sabihin mo sa patient mo, bawal muna ang sexual intercourse, bawal din ang tumabi sa kanya. Dapat si nurse 6 feet away. And then, 5 minutes lang tayo every visit with maximum of 30 minutes na exposure within the shift. And then, dapat gumamit tayo ng protective equipment katulad ng lead apron and your rubber gloves. And then, kapag once na may pupulutin ka, for example, yung mga ginamit ng patient mo, gumamit ka ng long forceps. Umihi si patient, dapat i-flush mo 2 to 3 times ang ating toilet para mawala talaga yung radiation. Bawal si 18 years old, 60 and above, and pregnant patient sa ating room ng ating pasyente. And then dapat, anong room ni patient? Reverse isolation with positive pressure. Anong positive pressure? Yung air sa room mo dapat palabas. So, pwedeng naka-open yung bintana. And then, bawal ang fresh flower, fresh fruit, fresh vegetable, and even raw and uncooked meat. Bawal yun sa room ng pasyente mo. Bakit? Your patient is immunocompromised. Okay? They are immunocompromised. Next natin, surgery. The last management, ano yun? We have the craniotomy. Okay. Number 1. Craniotomy and transphenoidal hypophyseectomy. Okay. Ano yung transphenoidal hypophyseectomy? So class, ganito yung transphenoidal hypophyseectomy. Si transphenoidal natin hypophyseectomy, ang nangyayari dyan, inaano yan? Parang tawag na nito. Wait lang, mag-check ako. Ay. Okay. Pag sinabi nating transphenoidal hypophyseectomy, pinapadaan yung what they call this one, pinapadaan yan sa may
ano mo, sa what they call this one, sa may ilong, sa ibabaw ng ilalim ng ilong mo papunta sa may pituitary gland mo to release or to remove the tumor. Pag craniotomy naman yan, tinatanggal yung skull mo, yun si craniotomy. Okay, pag once na nag-undergo ng craniotomy and transsphenoidal hypophysectomy, bawal ang toothbrushing. Sa transsphenoidal hypophysectomy, bawal ang toothbrushing. Bakit bawal ang toothbrushing? At risk for bleeding. How about pag craniotomy and transsphenoidal? Anong nursing management mo? Class, no, ito should be no toothbrushing. No toothbrushing. Okay. Ano ang mga management natin? Pag yung patient natin mag-a-undergo ng craniotomy and transsphenoidal hypophysectomy. Nursing management. Okay. Avoid activities that increase ICP. Bawal yung mga activities na nag-i-increase ang ICP. Ano yun? Bawal ang suctioning. Ano pa yung mga activities natin na nag-i-increase ng ICP? Sabihin mo sa patient mo, no Valsalva maneuver. Pag sinabi nating Valsalva maneuver, yung pag-iri, pag tumatae ka, umiiri ka, bawal ang Valsalva maneuver because can cause increased ICP. Blowing or nose blowing. Sumisinga ka pag may sipon, bawal yan because can increase ICP. Ano pa? Coughing. Sneezing. Bawal yung mga yan. Ano pa? We have lifting. Can cause increase in ICP. And activities that bend below the waist. Okay, yung mga activities na nagbe-bend ka below ng waist mo. Ano yung mga yun? Yung pagtatanim, pagga-grass cutting. Basta kapag yung mga yumuyuko, bawal yun. Bakit? Can cause increased ICP. Again, anong management natin? Medication, radiation, and surgery. Pag sinabi nating medication, ano yun? Furosemide. Bakit? It is a loop diuretic. Potassium wasting, potassium sparing. It's potassium wasting. Kaya check the blood pressure because furosemide can decreases blood pressure and potassium. Check din natin yung potassium because potassium wasting ang ating loop diuretic. Radiation, 6 feet away. Again, 6 feet away kapag radiation. And then, dapat may 5 minutes lang daw si nurse every visit. And then, maximum of 30 minutes per shift. And then, lead apron ang gagamitin with rubber gloves. Kapag pupulutin yung mga bagay, kailangan gumamit ng long forceps. Kapag umihi si patient, i-splash natin 2 to 3 times. Advice din natin, bawal ang 18 years old below, 60 years old above, and pregnant client, and even yung may mga sakit dahil mabilis mahawaan si pasyente. And then, bawal ang fresh and raw and uncooked food sa patient natin. Craniotomy and transsphenoidal hypophysectomy, surgical management for syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Your transsphenoidal hypophysectomy, no toothbrushing. Pero sa dalawa na yan, anong management natin? So bakit bawal ang toothbrushing? Because can cause bleeding. Anong management natin? Avoid activities that increases ICP. Ano yun? Suctioning, Valsalva maneuver. We have
nose blowing, coughing, sneezing, lifting, activities that bend below the waist. Ano yun? We have the planting, grass cutting. Lahat ng may mga pagyuko, bawal yan sa pasyente natin. So that is your disorder under your endocrine gland. We have the diabetes insipidus and your syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone. So that's all for this disorder.